Hi guys, welcome back to MFP. I'm Sofia. I'm Coach Gerard. At ngayon, Coach Je, meron tayong mga kasama sa podcast natin. So, for the first time, mula nung nilaunch natin ng podcast natin, meron na tayong mga guests na kasama. Finally, nagka-guest after 4 episodes yun. Ang tagal namin ni-request yun eh. So, yes sir. So, yon, ang ipapakilala ko muna yung katabi ko. Yes. At ikaw na, Coach, magpakilala sa Pinakamaangas. katabi mo. Ang pinakamatapang. Pero yon, ang katabi natin ay ang Arvin Asintado Chan. Coach Arvin. Sino nga ba si Arvin Asintado Chan? Hindi ko rin alam. Na-joke lang. So, sa mga... Oy, mag-cut niya na. sa mga clients, members natin. Yes. So, si Coach Arvin ang nagtuturo ng advanced MMA classes natin ng 7 to 9 p.m. Pero, kaya siya ang nagtuturo ng advanced MMA dahil isa siyang veteran fighter. Hindi lang sa MMA, pero nag-national team din siya ng wrestling. Nag-bare knuckle din si Coach Arvin. Tama ba, Coach? Nag-boxing. So, maraming combat sports na ang nasubukan ni Coach Arvin. At hindi lang combat sports, alam ko nag-basketball din si Coach Arvin. Saan? Hindi. Depende kung saan basket. Pero, ayun. Marami kasi klaseng basketball. Well-rounded si Coach Arvin in terms of sports. Yan. Pero, para mas makilala nyo pa si Coach Arvin, ipapakilala niya lang yung sarili niya. Ano una to? Resume? Okay. I'm Coach Arvin. I'm originally from Zamboanga City, and kagaya nga nin sinabi ni Sophia. Sonia pa din. Sophia, naglaro nga ako ng basketball nung high school and college days ko. Tapos papunta ako ng Sino si Sonia daw? papunta ako ng MMA, tapos nagtuloy-tuloy na. And now nagtuturo ako ng MMA. Minsan nagtuturo ako ng fitness, and yun lang. Yun. Pa ba? Thank you, Coach. Magaling rin ako sa lahat. So yun, para mamaya mas makakasama pa natin si Coach Arvin at malalaman natin saan siya magaling. Pero Coach J, sino nga ba ang isa pa natin kasama? Yan. So, meron pa tayong, of course, isang bisita ngayon. Isa rin siya sa ating mga client. Way back pa, siguro matatawag natin siyang pioneer ng MMA kasi siya yung unang naging personal client or personal training sa PT namin dito sa gym. Yes. Siya si Sir CJ Takad. Brother CJ Takad. Yan. Palakpakan naman. Yun. So, pakilala ka naman, bro. Meron na ako. Meron ka na. Yan. Ay, ako nga pala si CJ Takad. Client dito sa Motion Fit. Dating fighter ni Coach Arvin, pero focus na po kasi ako sa basketball. Dating fighter sa heads. Uy! Kaya po, Fighting sa green pen. Bleep! hindi. Nag-varsity po ako nung high school po. Tapos, Sogo team. ngayon po, andito na lang po, papalipas ng oras sa Motion Fit. Yan. Ano pang palipas oras sa sila? Coach, mag-training, magpapawis talaga ang gusto niyang palipas oras talaga dito sa gym. So, yan. So, si CJ and si Coach Arvin ang ating bisita today. And mag-share sila ng mga journey nila about sa MMA as a perspective ng pagiging pro. Of course, sa pro ni Coach, pagiging fighter niya all throughout since bata pa. Then, of course, si CJ na isang nagbabasketball, ibang workout. Then, nag-switch siya or nag-try siya sa field ng combat sports. So, Pia, let's go. So yun, recap muna tayo, Coach Jen, ng last episode. So yung last episodes natin, Yes, oo nga pala. Recap tayo dyan. yung last episodes natin ay natapos tayo sa Consistency. consistency at efficiency. So paano maging consistent? or paano magiging efficient sa ngayong pa bare months tayo. Yes. Since bare months normally, parang down times in terms of fitness. So, hindi hindi siya ganun ka peak compared sa summer. Pero, yung mga kasama nga natin ngayon, sila, they're trying to power through yung 2024 dun sa respective nilang fields. Si Coach Arvin ay lalaban sa Yes, especially kay Coach kasi Australia. may mga laban si Coach.
this November. Si CJ may laban din, di lang natin alam kung kanino. Yung tama nga yun. Siguro. Sa Cambodia. Kun Kumer. Hindi natin alam anong nationality. hindi combat sports yun ah. Ibang laban pala yung sasalihan. So, yun. So, yan. May interview natin sila coach tungkol dyan o anong perspective nila as a fighter then as an athlete sa perspective ng MMA then yep, Pia, go. So, yon. Since nasabi nga natin na sila, they're trying to power through ngayong 2024, tanong muna natin si Coach Arvin kung paano ka nagte-training ngayong, syempre, kung sa general population, yung Burmans, ang busy sa kanila, mas less yung fitness, 'di ba? Pero sa'yo, Coach, mas double time ka kasi yung mga laban mo normally mga ngayon November may laban ka, so paano mo siya nasa schedule or paano ka nagte-training ngayon na malapit na yung laban mo tapos December magpapasko pagkabalik mo malapit na magpasko, so paano yung time management mo, training schedules mo, parang kamusta ka ngayon, kamusta ka muna Coach? Yung training ko kasi alam naman ng lahat na everyday yung training ko. Hindi ako huminto eh. Huminto na ba ako? Hindi pa ako huminto kasi normal naman yung training ko na wrestling, jiu-jitsu, boxing, ginagawa ko regular, parang ginagawa ko na lang siyang yun na yung gamot ko sa sakit-sakit ng tuhod. At syempre signs of aging. So parang normal na lang. Ang kinaibahan lang ng papunta ako sa laban ngayon, weight cutting lang. Yun lang. Pero in terms of training or in terms of wrestling, jiu-jitsu and boxing, same. Siguro nadadagdagan lang ako ng session tapos takbo konti. Yung SNC ko medyo nagiging mas intense pero overall pareho lang. So regular training, yun lang. Para pag may dumating na laban, preparado ka. Si Coach Arvin nung Lunes may ubot sipon pa yan pero nag-training pa rin. Iba yun. Yun eh. Kaya ako inubot sipon. Ginawa ko sa aircon. Then nag-training ako sa aircon. Sa AF, sa AF. Las Piñas. Di ba? Ginawa ko sa aircon. Nagla-landmine si coach doon nakatapat sa aircon. Bakit tinanggal mo? Huwag mo tanggalin ang ulo. Yung cover. Natuyo ng pawis. Natuyo. Sige Coach din. Okay. So, yan, nakarinig natin yung sa side ni Coach Arvin. So, tanungin naman natin si CJ, isa sa mga client din natin. Ano ang perspective niya? Paano niya mapapower through? Yan nga. Bago mag-start yung holiday season. As a client, of course, as a basketball player, then nagko-combat sports. So, CJ, let's go. Ako naman pinagkaiba ko kay Coach Arvin. Si Coach Arvin kasi lumalaban. Ako hobby lang to. Pagdating kasi ng Pasko New Year, panigurado, sarado rin yung mga gym. Tapos puro kain yan. Yes, tama. Oo. Kahit naman hindi Pasko siguro kain pa rin. Anong kain? Anong kain ba yan, Kumakain coach? yun, Anong kain ba yan? Samgyup. Samgyup. Sarap yun. Mga tahong. Seafood. Seafoods, mga oyster. Kaya pag ganito ka lang, lalo na sa motion pit, maganda rin kasi sa motion pit yung nila. Yung combat sports nila. Para ka rin nagbubuhat kasi parang progressive overload din eh. Parang pinapahirapan rin nila lagi. Lalo na si Coach Arvin. Yung pinsa ko kasi dati, nag-jiu-jitsu sa kanya. Ayun, di na bumalik. Ay, si Josh. Pwede pa natin pangalanin ko si Pero ipupush ka kasi talaga dito. Nagkalagnat kinabukasan. Panggitin ko si Nagkalagnan. So, thank you CJ and Pia. So yon, since napag-usapan nga natin na syempre as a client, medyo iba siya. Kasi si coach, may hinahabol kang weight, may hinahabol kang laban mismo, di ba coach, sa November 23. So, sa Australia. So, syempre, magkaiba Coach Jay yung Yes. atake nila. Yep. Si CJ, syempre, siya, As a client, kahit na
kahit na... Puro edit. May edit ako. Wait lang. Oo, diretso. Tapos, Siyempre, kay CJ, may mga busy schedule, may business din sila. yes. Tapos Business may... partner, business partner. Business partner. May business din sila. So, may ibang... Ako, diretso. May ibang scheduling. So, iba yung iba yung kumbaga iba yung motivations niya. Iba yung motivations niya. Compared si coach, syempre, may laban kami, may goal ka na, wala namang nagtitraining na para matalo, di ba? So, minsan, pag pagod na sa buhay, pagod na ako, ilaban na lang natin. Pero yun, since nabanggit nyo nga na magkaiba yung motivations nyo, paano naman yung sinasabi nilang nararamdaman nyo ba yung slump na sinasabi nila na tinatamad? May ganon, oo. May ganong nararamdaman ba kayo na, ay, pag December, Parang, kumbaga kasi relax. oo, parang Holiday na kung di namin holiday na eh, wag na lang. Parang pagkatapos ng laban, sige, wag na ako lumaban ulit, ganon. sa perspective. Tapos kay CJ naman, may moments ka ba na, wala naman akong, kumbaga pwede naman cheat day, rest day, ganyan. Di ba nabanggit din ni CJ? Sarado naman daw Parang kasi yung mga parang pagtapos ng isa, parang tinatamad na dumalawa. kasi parang, Sa laban. Oo, sa laban, coach. Parang wala ka ng Nararamdaman ba ba yung Coach Arvin? Dinatamad lang ako pag pag siguro nasimulan ko ng inom. Kasi ganun ako may ritual ako after ng labang ko, umiinom ako ng 2 weeks, dire-diretso as in talaga, tapos babalik na ako. So parang ganun ako lagi. celebrate ka, coach, ganun. Or Hindi siya celebrate, ganun na talaga ako since dati. Kunyari, di ba napansin mo yan, lalaban ako, tapos after ng labang ko, magmumura ako 2 weeks to 3 weeks, or kung hanggang wala akong schedule, hanggang wala akong naririnig na schedule ko, or 2 weeks, 3 weeks, pinakamatagal na yun, nagiinom ako. Pag nagpe-prep ba kayo, coach, pag kunyari may laban kayo, di talaga kayo nagiinom? Talagang tanggal Ay, hindi. yan? Hindi. Clean Nag-aano lang ako, nag-cheat lang siguro ako. Yung grabe na yung craving mo sa pagkain. Ganyan. Katulad kagabi, di ba? May 3 hopya na nakalagay sa table. Kinain ko yun. Hindi ako nakapigil eh. Kung Pero- kayo naman yung hopya na yun. Ngayon nyo, grabe yung cheat na Akin yun, din yun. Kopya lang, ha? Kopya lang yun, ha? Oh. So, hindi ko, tawag ko kung nararamdaman ko. Pag pag nakainom siguro, tapos balik na naman ulit. Ganun lang naman yung ko eh. Buhay ko eh. Minsan alcohol, minsan drugs, minsan sex. Ha? High school lang. Normal. Mercury- Drugs, sex, and rock and roll. Mercury drug. Mercury drug. So, yung mga 18 under po, pakiskip na po itong episode na to. Balik na lang po Para kayo matuto next kayo. episode. Ting, ting, Ikaw. ting, ting, ting. Normal naman yun. Di ba? Atleta ka, normal yun. Kailangan mo mag-enjoy kasi may time talaga na kailangan hindi ka kung sa cheat pa kailangan pasayahin mo rin yung sarili mo. Hindi ka lagi di ba? So, kumbaga kung Lolo. hindi naman siya katamaran, nag-enjoy lang, nagre-relax lang. Ikaw, CJ, anong thoughts mo dun sa yung nagsaslump or nagre-relax kapag December? Pag siguro, pag yung literal na Pasko sa New Year, bigay mo na sa pamilya mo yun. Yung okay lang yun. literal. Pero kung yung mga, kunyari, mga December 19 pa lang, o kaya December 27, 28, kung atleta ka, o kaya dapat banata mo yun. Kasi yun na talaga, kasi yun na talaga, yun na yung advantage mo sa iba eh. Kasi yung iba, baka nga yun, nag-happy-happy na nga. Yun na yung advantage mo, maka extra 2 weeks na rin yun eh. Pero yung Pasko nga sa New Year, wag mo yan, no? Kahit ibigay mo na sa pamilya mo. Minsan kasi naranasan ko yung may laban ako ng Pasko. Hindi. Pinakamahirap talaga may laban ka ng New Year. Kasi hindi ka makakabanat ng Pasko. Mga tatlong New Year mo, mga 3 beses, as in mahirap talaga. Pero kailangan mo talagang kumain eh. Ang problema kung ang laban mo mga first week of January o tiis-tiis yan, ang lungkot mo nun. Puro CR ang labas mo nun. Wala yung pag coach, iniiwasan yung magpa-schedule lang ganun.
kung pwede, iwasan mo. Pero minsan kasi, nakakaano eh. Lalo na pag maganda yung bayad eh. Pag ganun ba, coach, halimbawa yan, natapat ng mga January 1st week yung laban mo. Kumakain ka pa rin, hindi na talaga, or strict ka pa rin na, or sa, Binabantayan mo. tas training Hindi, pa rin, minsan kasi, wala na. minsan, magsistrict ka, December 25, di ba, kakain ka. Tapos yung 25 to 31, diet ka nun. Tapos banat ka na naman ng 31. Ewan ko kung useless yun, pero minsan hindi na mag-shoot agad eh. Kasi pagkabukas, para katulad sa, katulad ng laban, pag may laban ka, nagigilty ka minsan pag kumain ka ng konti lang eh, di ba? Kasi, ang hirap-hirap ng training, tapos ikakain mo lang. Okay lang sana kung anong kain yan, pero syempre, di ba, pagkain yan eh. Di ba? Tama. Ako Depende kung ano. naniniwala doon. Naniniwala ka ba doon na, Sa ano? ito lang sa akin ha. Yan. Itong topic na to yung, bago ka may laro or atleta ka or may laban ka, Yan gusto kong topic, coach. masama ba yung makipag-sex o hindi? Sa akin Yan. kasi hindi eh. Coach, slump din ba yan? Nagiging slump din ba yan? Wala eh, wala namang walang tawag nito. Parang may transfer ba yan, coach? Wala eh. Unless siguro kung 24 hours before the fight or before sa laro. So, okay mag-sex, Pero pag magaganong-ganong ka, walang ano yun. Kasi yung iba kasi, ano na yan eh, belief na lang nila yan. Katulad ni Manny Pacquiao o sino bang Jimmy sikat na- Alapag, yung mga ganyan. Siyempre, di ba? Pero kung atleta ka, kung magaling ka talaga. Kasi hindi naman mag-a-affect yan eh. Mapunta naman tayo sa part ni CJ. Halimbawa, si CJ. Pwede siguro pag kay CJ pwede natin relate yung slump niya doon sa, halimbawa, kung nasisingit niya pa ba yung mga ganyang workouts pag nag-work na siya. Kasi si CJ, pwede ba natin i-sabihin? Nag-work kasi si CJ sa Alaska as, sabihin mo CJ. Ano mo si Tim Cole? Sabihin mo si CJ. Para Kaya ano ako doon na fisherman. Yan. So, si CJ ay isang fisherman. Super hirap ng ganong work. So, yun. Mahirap na pinapakita sa amin ni CJ kung paano niya gawin yung workout niya. So, ang tanong doon, kung nasisingit niya pa rin ba yung pagtitraining sa ganong klaseng workout, sa hirap ng, sa ganong klaseng trabaho, nasisingit niya pa rin ba? Or may slump talaga pag ganon nakahirap yung ginagawa niya sa trabaho niya, sa field niya. Sige, Jay. Yung trabaho kasi, apat na buwan ako nawawala sa Pilipinas. Yun. Tapos puro araw-araw yun talagang labor. Kaya pag ano kasi 16 hours a day ka, 17, wala ka talagang magagawa. Bale, tutulog mo na lang sa kakain eh. Bale, pag umuwi ako ng Pilipinas, talagang pukpuk ako sa training para pagdating doon, mas madali yung trabaho. So, parang ang nangyayari, bago umuwi si CJ sa kanila or sa Alaska, bago siya mag-work, dito siya nagtitrain talaga sa Pilipinas. Pupunta kayo doon, nasa bangka lang kayo? Papunta doon? Hindi. I mean, pagdating doon, nasa bangka lang ba sila? Kasi 16 to 18 or 16 to 7, mga 14 to 16, ganun. tingnan mo, imaginein mo nasa bangka tapos yung mga isda doon nagsisiliparan. Nasa bangka ka lang doon. So doon na kayo okay lang rin. Grabe yung protina mo nun. So paano kang Tapos yung mo doon, isang beses ka lang kakain sa oras na yun. Yun lang. So, mahirap talaga yung... So, kudos sa mga ganyang ating mga nagtatrabaho sa ating mga ganyan. So, yeah. Yes. Pero coach, parang going back, 'di ba nabanggit mo kung may slump yung ganong lifestyle kay CJ. Feeling ko more of hindi siya slump no. Kumbaga hindi niya lang talaga masingit sa schedule niya kasi nga nabanggit ni CJ, 'di ba, 14 to 16 hours ka nandun. Tapos syempre, kumbaga yung work din ni CJ, hindi siya yung work na nakaupo ka lang. So kumbaga pwede naman active. umupo kasi bangka yun eh. Hindi, pero active siya, coach, 'di ba? Yung mabigat yung mga binubuhat. Ang hirap naman 14 to 16 hours Hindi, nakatayo pero ka hindi lang. siya yung Ang taas ng kumbaga hindi testosterone mo. physical. Very physical din yung ginagawa ni CJ. So, more of hindi siya slump. Ano lang talaga siya, yung lang sa motion fit. oo, kumbaga pahinga lang dun sa lifestyle na yun. Kumbaga Gusto mo ba? change of life. Gusto mo sumama doon? Coach, kumbaga change of lifestyle lang. Para syempre, ma-gets din nila na may mga times na hindi naman, ay tinatamad lang yan. Tama. Kala ko dami mo Go, sige Jay. Baka sabihin ka. Hindi, tama naman.
Basta sa motion pit, madami namang schedule yan eh. May umaga't gabi yan. Kaya kung nagkatrabaho ka man dito o estudyante ka, kausapin nyo lang yung coach kung ano yung program na babagay sa inyo. Yun. So, yung ano din kasi si CJ dito, since nung ano talaga, nung every time na, yun nga, bago siya umuwi, nagtitrain talaga dito si CJ. Nag one-on-one PT kami ni CJ last year. So, yan, kung syempre naintindihan ko yung hirap kasi pinapakita sa akin ni CJ yung work niya. So, kailangan talaga hindi lang basta-basta matinding SNC yung ganong klaseng trabaho kasi parang pang-atleta din yung ginagawa nila doon, ibang muscle endurance. So, kailangan trabahuin pa rin natin yung workout niya sa ganon kasi yun nga, hindi siya nakakapag-exercise doon, hindi na rin siya nakakapag-basketball doon kasi the only thing na ginagawa niya lang doon is magtrabaho lang. So, yep. Bago ako umalis nung nakaraan, pinakita ko pa kay Coach Gerald yung mga kailangan kong gawin doon. Kasi ano yun eh, Yes, puro suka si CJ, grabe. Iba. maghila kasi ng parang angkla ba yun? Angkla. Mga rin yun, 70 pounds, 80. Tapos, hilain mo yun, 400 feet, Grabe. Tas yung 500 feet. current pa ng water, Oo, tas yung dagdag tubig yung pa. bigat ng tubig. Kaya, nung andito ako noon, kinakabitan namin yung sleds. Mabigat yes. Naalala ko yun, Sasakay pa si Coach J doon, tapos hilahin ko ng rope. Kasi yung kasi yung parang pinaka-workout sa trabaho. Specific, yes. Ay, sabay. So, yun naman, going into yung sinasabi ni CJ na iba-iba naman yung schedule. So, syempre, tinitignan din natin dito sa Motion Fit yung kung ano yung kailangan nila. Diba? Yes. Katulad nung sinabi ni CJ, yung sa kanya, kumbaga iba yung demand ng work niya. Iba din yung demand nung kay Work ni Coach Coach. Arvin. Oo. Kumbaga si Coach Arvin, kailangan Kasi parang work na rin naman yung kay Coach kasi kailangan fighter. maging ready siya Oo. na syempre pupunta siya dun sa Australia tapos wala naman siya Babakasin ng- maibubuga. Sasakay lang sa mga kangaroo, ganun. Magiging kangaroo lang pala siya sa Australia. So, syempre, yun yung ano ng mga coaches na sila, kailangan nyo lang maging transparent din sa coaches na, Coach, ito yung, kumbaga, ito yung kailangan ko. Oo. Ito yung ito yung pinaghahandaan ko. Yun yung purpose ng strength and conditioning, ng skills training nila. Kasi yung transfer nila is magkakaiba yung transfer na kailangan ni Coach Arvin at magkaiba rin yung transfer na kailangan ni CJ. Tsaka syempre kasi, iba pa rin yung difference ng, syempre nung style ng training nila coach ng mga fighter, then yung style ng training talaga nung para sa ating mga nagwo-work, di ba? Kasi iba, mga general clients natin. Syempre, iba pa rin naman yung intense training ng mga fighters. Syempre, kailangan bigyan mo talaga ng intense workout, di ba? So, yun. Tapos ang maganda dito sa SNC, pag Monday, Wednesday, Friday, nakakasabay din namin yung mga fighter. Pero magkaiba kami ng program. Pero pag tinitignan mo kasi sila, ay, grabe mag-insight. Mapupush ka rin. So yun, dahil katabi nga natin ang Arvin Chan, punta tayo sa usapang MMA. Sex. Or combat sport. Lights on or lights on. Pang ano yun? Pang life after MMA yung... So usapang combat sports. Yes. Combat S na lang. Combat S. Coach, lights on, lights off. Dapat medyo, Dim. dim. Para kita yung shadow. Hindi talaga tayo matatapos agad dito. Lightsaber. Parang may andito palagi. Maganda yung yung umiilaw sa glow in the dark. Buti Coach na condom. Tapos yung Huwag ka nangamay ka ng kalat. Oh. Pero coach, may tatanong ka ba muna dun sa topic na yun? Bago tayo pumunta sa combat sports. So far, wala naman. So, wala naman. Combat Okay na tayo naman. sa... Sige. Punta na tayo sa combat MMA. So ngayon, coach, Combat. ang pag-usapan natin, yung rise ng ibang combat sports. Kasi 'di ba dati parang sabi nila, bukod sa basketball, boxing capital daw tayo. Pero ngayon, nagkakaroon na ng, 'di ba parang yung MMA kino-consider na as parang an Olympic sport. Parang gusto nang gawing Olympic sport. Oo, meron. Pero iba-iba lang yung pangalan. Like, MMA, pwedeng Russian Sambo, Okay. Shoto sa Japan. Marami pa. Sa atin, coach, meron na sa... Sa atin, MMA pa rin. MMA British pa tayo din. eh.
So yun. Okay naman. So tama di ba naman. nga yung rise Second ng natin. Wala naman tayo Tagalog. Anong Tagalog sa mixed martial arts? halo-halo, Halo-halong, Suntukan. tutukan, bardagulan. halo-halo. No. Halo-halong mixed martial. Anong Tagalog martial? Security guard. Halo-halong security guard ng sining. Oo, walang siling. Wait lang. Play Sining by Dionela. Favorite ni Coach yun. So yun. Siyempre, nung dati nga, mas boxing, di ba? Sinasabi na parang sa boxing lang naman tayo magaling. Pero siyempre, with the likes of si Coach Arvin, at saka yung iba rin na kumbaga nakikilala na sa ibang combat sports. 'Di ba? Yung nanalo coach sa Asian Games ba yun, yung girls? Iba yung kumbaga hindi boxing yung sport nila. So, shout out kay Islay. Tas kay Islay, Muay Thai, 'di ba? na nagpunta na siya sa MMA. Someone, di ba, coach? Tapos nanalo din siya sa, ano. Hindi yung bata ni ano. Pangilinan. So, di ba lang sa Pangilinan? So, sana may naintindihan kayo sa episode na to. Yung thoughts niyo doon, coach. At saka ikaw din, CJ. Si CJ, Siyempre, ikaw galing ka doon sa... Wala kang tinanong eh. Wait lang. Patapusin mo kasi ako kanina ka pa eh. Hindi, with the rise nga of yung ibang combat sports, kumbaga ano yung opinion nyo doon sa, kumbaga i-explain mo sa mga taong hindi nasa combat sports. Hindi, sa kasi si CJ nagbabasketball. Tapos syempre si CJ nasa basketball siya. so ano yung So magandang perspective perspective din na syempre sinasabi na basketball yung famous sport dito. Tapos ikaw, parang nakikita mo, tapos nakikita mo na rin yung ibang side of the, parang yung kabilang side. Tapos nag-rise ngayon yung, ang daming nag-rise na nasa combat sports. Si Islay, na Muay Thai, tapos 'di ba yung mga nag-judo, nag-jiu-jitsu, nag-MMA, nagsasambo. Kumbaga, nandun na rin sila. Kumbaga, nagra-rise na din sila. Tapos syempre, nandito si Coach Arvin na Kunin ko sa motion pit to. alam niya yung, kumbaga kasama siya doon. Kasama siya sa community. So maganda rin na makita natin kung ano yung Ano yung yung opinion nilang mismong active fighters. Wala na yung shooting ko. Ikaw na lang muna tapos si Coach Arvin. Kasi syempre siya alam niya yung sa parang ano yung opinion ko sa Ano yan? si muna. Ako actually napasok lang naman ako sa motion pit doon kasi ano yung SNC. Kasi pag dati kasi ako atleta. Yung pasok kasi sa SNC, iba kasi yung buhat bakal pag atleta ka. Hindi may mga workout kasi hindi nagka-transfer. Dito kasi sport specific, basketball ako. Tapos nakita ko na nag-o-offer din sila ng mixed martial arts. Kaya parang bonus na eh, hindi ka nalilipat sa ibang gym. Tapos ano yung ano mo siya? Yung, syempre, nagbabasketball ka. Ano yung parang naging perspective mo? Or parang okay ba sa'yo na mag-try ng ganong combat sports? Ako actually nakatulong yung pag combat sports sa akin kasi yung basketball mainit kasi. Kasi yun nga, nakakwento rin ni CJ yun na parang iba rin yung kumpiyansa pag nagko-combat sports ka, tumataas yung confident mo eh. Pag marunong ka mag-combat sports or may alam ka. Tapos nagtatry ka ng ibang sports, di ba? So, Actually ako siya hindi pa ako nagko-combat sports noon. Akala ko parang basta mayabang na ako nung nagbabasketball ako. Talagang kasi normal naman sa basketball kailangan mo rin kasi ng tapang. tama naman. Kasi kahit Totoo anong naman. galing mo pero pag makauna ka ng takot, hindi lalabas talaga Kahit yung ano galing. namang sports, no? Kahit ano namang sports. Pero CJ, natakot ka ba na mag-try ng combat sports? Parang, di ba syempre, kahit na hindi ka na nagvo-varsity ng basketball, basketball pa rin yung sport na nilalaro mo. Nagkaroon ka ba ng takot na, ay baka ma-injure ako, di ako makapag-basketball? Oo, meron takot pa rin pero nasa sayo na lang yung sasabihin mo na kasi sa coach na pag may hindi ka komportableng gawin, sabihin mo na. Sundo ko na lang tayo, coach. Pero maganda yung yung pag-rise na ng MMA nga. Kasi kaya naiintindihan ko naman kung bakit number 1 yung basketball na sport eh. Kasi dito kasi kailangan mo lang hindi mo kailangan ng sapatos bola lang kailangan mo eh. Tapos yung iba nga sinasabit lang yung ring sa puno eh. Kaya madami talaga naglalaro dito sa Pilipinas. Pero shoutout sa mga fighter na. Yan, dami kong kaibigan fighter dito.
So yun, dahil gusto rin natin malaman yung opinion ng mga fighter mismo, andito si Coach Arvin sa tabi natin na hindi ka kasi nakikinig, kupal kayo, joke lang. Ano ang tanong mo? Anong thoughts mo, Coach, dun sa pag-rise ng ibang combat sports bukod sa boxing? Sa MMA, Sambo, Jitsu, kumbaga, ano yung overall thoughts mo on top of your head? Kung ano yung naiisip mo na Siyempre, isa ka sa mga syempre, isa ka sa kilala, Coach eh. Ikaw nga lang kilala ko eh, noong Oh. una. Coach, sa boxing ba ka nagsimula? Hindi, wrestling talaga. So, Basketball talaga. ang ano ko dyan, mas nabibigyan kasi katulad ng mga basketball kasi ang reason kasi na number 1 yan sa atin, una, or sabihin natin maraming naglalaro ng basketball dito. Every street, lalo na Mindanao, Visayas, or Manila ba, kaya naging number 1 marami. Pati yung market niya, iba kasi talaga. Pag sponsor ka ng pag-sponsor ka, basketball ka talaga. Hindi ka naman mag-sponsor ng combat sports. Sa mga may di alam, varsity ng Baste dati si Coach Arvin. So, Baste. Varsity to ng basketball, guys. minsan. College yun college. Tapos, Basta natalo ko si Coach. ang ano ko niyan, mas okay siya na ganyan nga, nag-rise yung ibang combat sports kasi marami siyang natutulungan na mas nakikilala yung Pilipinas. Hindi lang sa basketball, kundi lalo na sa combat sports. Marami tayong world champion sa jiu-jitsu, meron tayong world champion sa MMA, marami, Baguio, or ibang So, dapat Ano, mag-develop pa Coach, sila. yung sa tingin mo kailangan gawin para mas marami pang fighters? Kasi syempre ikaw, Coach, nagde-develop ka ng fighters eh. Oo. Kumbaga si Coach, nagtitrain siya ng mga batang fighters para, ng mga aspiring fighters para maging katulad ni Coach Arvin Chan. Hindi ko alam kung paano katulad ni Coach Arvin Chan. Pero, Tinuturuan ko rin minsan ng ganun. pero, ayun, nagtitrain ka, Coach, diba? Oo. So, ano yung masasabi mo sa mga tao na, kunyari sila, ay napanood ko si Islay, gusto ko maging Islay. Parang paano pa makaka-develop ng more fighters? Yun ang gaya ng sinasabi nila ng mga malalaking promoter or malalaking may-ari ng promotion. Kailangan talaga every place or every lugar talaga may grassroots. Yun ang kulang natin eh. Parang yan eh. Parang basketball yan eh. Hindi ka naman pwedeng barangay diretso PBA eh. 'Di ba? Barangay, school, college, high school, develop, PBA. Dito kasi sa atin nangyayari, marunong lang sumuntok, marunong lang sa takedown, pro na. Hindi dapat ganun. Kailangan step by step para hindi tayo mapahiya, lalo na sa ibang bansa. Kasi minsan, yun ang kulang natin, experience pati skills. Kung skills naman ng combat sports, meron tayo. Pero minsan kasi, yung mga Pinoy, alam mo naman, pag pera yung usapan, international fighter, individual, di ba? So, yun. Parang yung combat sports ba, Coach, mas popular ba sa Visayas, Mindanao? Hindi rin. Kaya nga sila pumupunta dito sa Manila, yung ibang fighter, dito lumalaban kasi nandito yung mga sikat na promotion. Lalo na ngayon, ang dami ng promotion. Kasi dati sa amin na URCC. Nagintay kami doon. Pero meron pa ba, Coach? URCC lang ba? Alam ko Yung meron pa. pro dati, pero maraming amateur, pero ang problema kasi ang hirap dati. Hindi ako nag-aano ng mga fighter ngayon Pero dating hirap pumasok. As in, mahirap pumasok sa URCC. Pero Coach, yung sa mga batang Pinoy palaro, ano yung mga combat sports na meron lang? Kompleto sila. Kompleto sila. Kompleto sila. Shoutout kasi di ba malapit na ang Batang Pinoy? Shoutout sa mga atleta ko na iba. Lalaban sa Palawan. Yun. Palawan. 23 to 28. November 23 to 28. Sama kayo sa Palawan, Coach? Hindi. Ano lang. Nood lang. Nasa Australia ako. Ay. Nasa Australia ba kayo, Coach? Sayang, 25. kala ko mapag-sightseeing si Coach sa Palawan eh. Hindi, wala. Pag pupunta ako doon, underground, river lang. Doon ako mag-aan. Hindi fight yung pinunta. So, ang ganda ng mga sagot nila, Coach, no? So, yun. So, syempre, sa perspective ko, kasi from San Juan to Las Piñas to South,
Ewan ko lang, kasi si Coach, taga ano kami ni Coach. Parehas kami taga San Juan City. San Juan. Yes, San Juan. Makabagong San Juan represent. So, sa Sa first, Mayon. Shout out kay Mayor Zamora. Mayor Zamora, shout out. Ang tangkad mo. Uy, basketball player dati yun. Ayun na nga, so papunta sa Polar Tadi. Yan, Don Aliado, James Yap. Mga ball is life na consi natin dyan. So yun na nga, sa perspective ko kasi, from San Juan ako, doon ako laking San Juan. Mostly talaga. Wala kasi talagang MMA doon sa amin. Walang combat sports. So parang masaya ako or medyo nanibago ako nung nag-time na lumipat ako dito sa Las Piñas, which is sa South. Kasi parang, dito ba Coach? Tama ba Coach? Or sa South talaga madaming MMA? Or karamihan Actually, talaga dito? Actually, hindi dito sa South. Pero sige, go coach. Tuloy mo muna. Kasi yun nga, parang medyo nanibago. Kasi parang sa part ko, galing Parang sa kanila. laking Manila, parang medyo walang masyadong MMA talaga doon. So, yun. Uy, bago si coach, parang, di ba sinabi nga ni Jess, syempre sa San Juan mas basketball. Ako naman kasi, parang laking south ako na Cavite, Las Piñas area. So sa Cavite, maraming sikat na volleyball player. So kumbaga, Wala akong kilala. kumbaga, Hindi, ang kilala ko na volleyball player lang si Rachel Landakis. yun, kasi dati, Hindi, kilala Hindi, ko lang. hindi, pero, Batangas sila, di ba? Sila Eliza Valdez. Cavite, Batangas. Basta- Di ba sabi ni Coach Jay, sa San Juan, mas ball is life. Sa Cavite naman, mas volleyball. Kung baga nagpo-produce siya ng mga players sa NCAA, UAAP. Bola muna bago droga. Na, sinabi ni John Vic yun. Hindi, ni Jolo yata, ni Jolo. Jolo, no? Bola muna bago droga. Yun, Pero yun, mas Allowed pala. volleyball, basketball din talaga sa First time kami nag-delegation kami sa nationals ng kickboxing, yung Las Piñas team. ayun, sina coach. Yung 9 athlete, lahat may medal yun. So yun, At purong taga Las Piñas lahat yun. Taga Sukat. so yun, parang ngayon pa lang din, Dalawa lang. si Ashton. Ashton pati si John Marlon lang taga Las Piñas. So syempre ngayon, parang ngayon pa lang din dito sa South, ngayon pa lang din nagkakaroon ng ganito. Kaya maganda rin kasi sabi nga ni Coach, 'di ba? Marami sa Parañaque yung mga nagwo-wushu, 'di ba? Marami. May wushu Yan. team sila doon. So dito kasi sa Las Piñas, Cavite area, hindi rin siya ganun kalaganap. Katulad ng sinasabi ni Coach na nagsisimula talaga sa grassroots. Kahit anong sport naman, South talaga, marami sa South ng mga combat. hindi rin Norte. north. Starting Balero, charing. Hindi. Oh, pwede. La Union, Baguio, Pangasinan, Ay, mga area dyan. Marami na talaga. Bulacan, Quezon City, grabe. Oh, Marikina, grabe. Abangan niyo yung fighter na lalaban sa Baler, Joshua Takad. Muay Thai yun, Muay Thai. Sino kalaban? Since napag-usapan nga na yung grassroots coach, ano naman yung masasabi nyo sa mga natatakot mag-try ng combat sports? Don't try, bro. Hindi. Kumbaga, kung kakausap kayo ng mga tao, kulit. Wala talaga matino sa episode na to. Kausap ako ng mga tao na Na hindi into combat sports. Tapos pipilitin nyo na mag-combat sports. Paano nyo i-explain yung benefits ng combat sport, kung bakit kailangan nila mag-combat sport. Parang paano nyo pipilitin, coach, yung mga hindi nagka-combat sports? Kumbaga mag-try sila ng kahit anong combat sport. nanay pati tatay. Raulo ka, coach. Oo nga, kasi Hindi lahat. Kasi sasabihin ko lang, normal. Kumbaga general population yung kausap mo. Pinoy tayo. Magaling tayo sa mga fighting. It's normal yan sa dugo natin, di ba? Wala tayong height hindi naman lahat. So wag na kayo magbasa. Tama. Hindi na tayo dadating ng NBA. Huwag nyo napilitin si Kai. Hindi, combat sports Mag-try kayo ng combat sports kasi una, hindi lang naman panglaban eh. Napindot ko tuloy. Okay lang. Hindi lang naman panglaban.
More on, ayun, sabi nga ni CJ, fitness. Tapos nakakatulong siya kung kunyari basketball player kayo katulad ni CJ. Oh. CJ. Si Josh andun eh. Sonia. Boyfriend ni Sonia. Kaya i-try nyo kasi nakakatulong talaga siya. Hindi ibig sabihin combat sports kayo, kailangan maging MMA fighter na kayo. Malay natin, hindi natin alam, 'di ba? Oh, saka yung nga sabi ni Coach, di naman porket nag-combat sports ka, lalaban ka na. Karamihan, meron naman dyan yung meron kayong pumapasok lang para mag-self-defense pero talagang nagugustuhan nila. Tapos yun, lumalaban talaga sila. Pero mas maganda na rin yung, di mo rin kasi kontrolado yung sa labas, sa kalye. Mas maganda na yung pag wala ka ng choice na kundi lumaban, yung may alam ka. Oh, may alam ka. Katulad na importante sa mga babae. 'Di ba? Oo, May mga parents, may na-encounter ako, pinalaban ko yung anak niya, nagalit pa siya eh. Kasi bakit daw pinalaban, 'di ba? Parang sabi ko, di wag mong palabanin. Tapos ngayon hindi mo pinapalaban, anong ginagawa ng mo? Parang nadi-discourage na yung anak niya. Parang ibang yan. 'Di ba? Hindi, may nangyari yan ngayon na inano ko ng nanay pati tatay. Sabi ko di sila lumaban. Saka maganda naman, Coach, bago yun yata nilalaban yung mga fighter nyo, sure nyo muna na match-match lang yung kalaban nila. Pati pag natalo yung fighter mo, kung nanay kayo tatay, pag natalo yung fighter nyo, wag nyo sisihin ng coach, wag nyo rin sisihin yung wag nyo sisihin yung fighter kasi lahat naman nagpe-train yan eh. Saka coach, parang kasama naman din yun sa kahit anong sport. Hindi naman kayo mananalo lagi. Oo, hindi naman kahit anong sport na pasukan mo. 'Di ba sabi nga nila, parang athletes, fighters are built different. Kasi nga kaya nga nagte-train eh. Pumupunta ka sa isang laban na syempre gusto mo manalo pero hindi ibig sabihin nun sa'yo na yung panalo. Kasi kaya ka nga nagte-train eh. Tapos yung kalaban mo, nagte-train din. Diyos, panalo. Kaya ka nga naniligo. Bigger. Huwag na natin. Pero yun, di ba, kumbaga kaya ka nga nagte-train kasi para mapakita yung best mo dun sa laban mo. Kasi syempre yung yung kalaban mo elbow. Yan si Vian. So yun yung siya yung coach namin sa Muay Thai. Yun yung purpose ng combat sport. Charing joke. Kahit anong sports naman, ano nang thrill nun kung lagi kang panalo. Oo, diba? Yun nga yung thrill, yung mananalo ko, matatalo ko eh. Tsaka nandun yung fuel mo para to dream bigger eh. Kasi kung lagi kang nananalo, ang pangit din nun, coach. Parang ikaw, coach, lumalaban ka ba sa laging mas mahina sa'yo? Hindi, mas gusto ko yung malakas sa akin eh. Kasi kung lalaban ka ng mas mahina sa'yo, huwag ka na mag-train. Huwag ka na lumaban. Diba? Pati sa mga nanay, pati tatay na nagpipigil na yung anak nila gusto mag-combat sport, tapos sila ayaw. Tangina nyo. Pablief na lang! Pero, ayun nga, kaya nga build different kasi alam mo yon yung kunyari 3 months ka magte-training tuloy-tuloy bago yung next match mo parang sina Coach Arvin. Tapos syempre you don't set yourself up to fail. Syempre hindi mo ginagawa, you train to win pero hindi naman lagi kang nananalo. Sa pili ko yung mga natatalo, malaking lesson din yan eh. Hindi rin kasi naman tsaka paano ka magba-bounce back, coach? Huwag lang lagi natatalo. Hindi ka na maka-bounce flat ka na nun. Sa mga natatalo, pili ko, mas gagalingan pa nila para hindi na sila matalo. Tsaka din yun eh, kasama din yun sa... Hindi. Kasama din yun sa training mo, coach, 'di ba, as a fighter, na kung paano ka babalik from pagkatalo or as an athlete kahit anong sport, na kung paano ka babalik sa pagkatalo. After mong matalo, iiyak ka na lang doon sa sulok. Shout out kay Coach Tim. Shout out saan? Shout out lang. Shout out lang. Gusto lang shout out. Pero before we end the episode, syempre, tanong muna natin si CJ at si Coach Arvin kung ano yung final thoughts, final message nila sa mga napag-usapan natin. Naman na importante sa mga nanonood. Manood po kayo. And yun lang, grassroots, tapos tangkilikin nyo lang yung sarili natin. Pinoy na Pinoy. Australia,
November 23, nandyan po kami sa Melbourne. Gitarista ko, vocalista, drums. May concert kami dyan, abangan nyo po. Iba pala yun. Moa Arena, Melbourne, Australia. Yung violin pa si Sir Lloyd. Si Sir Lloyd. Shoutout kay Sir Lloyd. Sir Lloyd. Sir Upcoming Lloyd fighter. yung acoustic ano namin. Lord. Lord. Sa tatlong viewers namin, si ano pa yan, si Fia, Coach Ralph, si Coach J. Yung pa yung tatlong Si Josh, si Josh. Apat pala. Si Josh. Final thoughts? Ay, maganda na mga nasabi namin feeling ko. Ikaw, parang may gusto ka ba ba i-add? Eb, shoutout sa'yo. Ay, hindi ka nakikinig. Yung gym ko sa February. Sa Muntinlupa, Bayanan. Harap ng, hindi harap, dyan lang sa Super 9, Super 8, 7-Eleven. Seryoso, May Super 9, di ba? Oh, meron daw. seryoso Coach, magka-gym na kayo doon? Gym, MMA gym. So, abangan nyo, maganda yan. Ako may-ari. Wala na ako. Hindi kayo. Kaya kayo, February, puntahan nyo na yun kasi araw-araw. Invited kayo, may swimming pool sa likod. Hindi lang amin. Ayun, ikaw CJ, may gusto ka pa bang i-promote or anything? Promote yung ano, yung sa Uy, hindi ko. yung sa bilihan ng sapatos ng ano ko. Pinsa ko, Josh Takad. Hoop Lab, search yun lang. Ilalagay sa link nito ni Ma'am Sofia. Saka yung pabango namin. Shopee link. La Maison. La Maison, the perfume. Lalagay lang ko. La Maison de Perfume. Club dun. Shout out Abangan nyo na lang yung announcements sa page dun sa laban ni Coach Arvin. So, yung laban niya will be on November 23. Tapos, yung advanced MMA classes niya yata ay masastop muna habang wala siya. Oh, syempre. Hindi naman ako pwede magpuro. Hindi, I mean, hindi. Hanggang Thursday lang. Pwede, live yun, So, live. Tuesday, Thursdays, yung advanced MMA classes ni Coach Arvin ng 7 to 9. Si Lord muna ang magtuturo. And then, yung may beginner MMA classes na din na turo naman ni Irvin, diba? Yes, Ng pwede 5 nyo rin to guys 7. salihan yung Pero, beginner. tuloy-tuloy pa rin ang ating classes. Hindi lang si Coach Arvin makakaturo, syempre, kapag lumaban na siya for Australia. Guys, yung strength and conditioning classes Yes, ni na MWF guys. Coach Gerard Mga ng bitches, attend kayo dyan. MWF Coach Rod sa ng gabi. MWF ng morning at strength and conditioning classes ng Monday Morning to and Friday, evening. Monday and Monday, Wednesday, Fridays Friday. ng gabi. Ng gabi. And umaga. And syempre sa ating Muay Thai class kay crew, attendan nyo din every 9 ng umaga tuwing Tuesday and Thursday and Saturday. And That's yan it, guys, guys. lasing na po siya. Pero yun, katulad ng sinabi ni na Coach Arvin, bago tayo mag-outro, ay support lang natin ang ating, support lang natin ang ating mga MMA fighters, ang mga combat sports, athletes, at ating mga basketball players, volleyball players, at lahat Mga ng porn stars, athletes natin. So continue Viva to Max support stars. our athletes and fighters. As we continue to get out of the box, abangan nyo na lang yung susunod nating mga episodes, but we're going to continue having podcasts, Inuman of sessions. course.